Namayagpag siya sa pagkanta, karera sa pag-arte, isa din siyang politician at tinaguriang Jukebox King, Plaka King at Singing Heartthrob noong dekada 60 at 70. Noong kanyang kapanahunan ay napagkamalan nga siyang Amerikano dahil sa mistiso nitong itsura at nickname na Wood, na naging dahilan kaya siya pinagkaguluhan ng mga naggagandahang dilag. Nakilala si Victor Wood sa kanyang cover song tulad ng I'm Sorry My Love, Mr. Lonely, In Despair, Wooden Heart. Pero ang nakakalungkot dito ay nang binawian ng buhay ang legendary singer na ito. Tara let's at kilalanin natin si Victor Wood na isa sa pinakamahusay na Jukebox King. Nakapaloob sa video na ito kung ano nga ba ang dahilan ng kanyang maagang pagpanaw, gaano ba sumikat ang mga awitin nito, gaano kahirap ang kanyang pinagdaanan, at bakit siya tinaguriang Jukebox King noong kanyang kapanahunan. At totoo nga bang nagtinda siya ng mga kaldero sa US? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe at nakapag-like, beke naman! Pakipindot na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga videos na aking ina-upload. Noong February 1, 1946 ay isinilang si Victor Nobleza Wood o mas kilala sa pangalang bilang si Victor Wood. Siya ay nag-iisang anak ng kanyang ina sa American serviceman na si Sergeant Cocky Wood na hindi nakilala since birth, pero meron siyang elder 3 half siblings sa mother's side. Ang kanyang nanay na si Ginang Rosario Nobleza o Tiyang Saring na kung tawagin sa kanilang lugar ay kilala sa paggawa ng halamang gamot at mga organic na pabango. Di rin naman maikakaila na tunay ngang may pinagmanahan ang batang si Victor dahil ang kanyang ina ay hilig na talagang kumanta. Siya ay tubong Iriga, Camarines Sur. Ang batang si Victor ay namulat sa simple at payak na pamumuhay sa Bicol, kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. At di naglaon, sa edad na 9 na taon, sila ay lumipat sa Binangonan. Dito sila nakipagsapalaran. Siya ay tumutulong sa kanyang nanay. Bata pa lamang siya ay nakitaan na ito ng talento sa pag-awit na siyang minana sa kanyang ina. Sa murang edad niya ay nangarap na ang batang si Victor na balang araw ay magiging isang sikat siyang manganganta. Kaya siya ay sumali sa singing contest sa kapistahan at tuwing may patimpalak sa kanilang lugar. Magiliw at masiyahing bata si Victor. Kaya naman nagkaroon siya ng maraming kabarkada. Subalit di rin na maiwasan minsan na magkaroon ng kagalit. Kaya naman dahil sa iringan ng kanyang barkada ay di maiwasang mag-alala ang kanyang pamilya. At dumating din sa pagkakataon na inabot ng umaga sa amateur ay di pa nakauwi si Victor dahil dito ay sobrang pag-aalala ng kanyang ate Beth. Kaya naman galit na galit ang kanyang ate nang makauwi siya sa bahay. Pero sinuyo niya ito at masayang binalita na siya ay nanalo sa isang singing contest at tuwang-tuwa na inabot nito ang daladalang bigas na napanalo ng premyo sa nasabing patimpalak. Matulungin at masipag na bata si Victor dahil tumayo din siyang kuya sa kanyang 3 kapatid na babae. Kadalasan ay pinag-iigib niya ito ng tubig upang gamit sa kanilang bahay. Dumating din sa pagkakataon na habang siya ay nagbibinata ay nagkaroon ng hinahangaan at inspirasyon sa buhay. At dito ay na-inlove siya sa isang magandang dilag, subalit siya ay na-broken hearted. Dumating din sa punto na puro panlalait ang kanyang natanggap dahil minaliit ito ng kanyang kapitbahay na siya daw ay mangmang at walang pangarap sa buhay. Kaya naman sa sobrang sakit na kanyang naramdaman ay tumalon ito sa pritel ng Talim Island sa Binangonan, Rizal. Pero siya ay nailigtas. Dito ay natauhan na din siya, naisip niyang hindi lang naman iisa ang babae sa mundo. Gayunpaman, kesa damdamin ang nadinig na panlalait, ay yun pa ang nagtulak sa kanya upang magsumikap sa buhay.
Kaya naman lumuwas siya ng Manila upang hanapin ang kapalaran. At naiwan naman ang kaniyang ina sa kanilang lalawigan. Pagdating niya sa syudad ng Maynila ay nanirahan siya sa Sampaloc sa isang squatters area at dito ay ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng sekundarya. At para matustusan ang kanyang mga pangangailangan ay gumigising siya ng maaga upang sumideline sa pagtitinda ng dyaryo. At pagkatapos ay dumidiretso na siya sa eskwelahan. Naging mahirap ang buhay ni Victor Wood dahil wala siyang inaasahan kundi ang kanyang sarili lamang. Noong makatapos siya ng sekundarya sa Jose Abad Santos High School ay dito na siya nagdesisyon na maghinto na lang sa pag-aaral at magtrabaho na lang muna at pumasok siya bilang isang kargador para makaipon ng pera na gagamitin niya sa pag-aaral sa kolehiyo. At nang lumaon ay nagkaroon sa kanilang lugar ng amateur singing contest. Kaya sinubukan niyang sumali at ang una niyang kinanta ay ang Unchanged Melody at dito ay pinalad siyang manalo. At kapag kumikita siya sa singing contest ay ibinibili niya ng damit ang kanyang mga pamangkin na siyang pinapasalubong niya tuwing umuwi siya sa Binangonan. At sa edad na 17 ay sumali siya sa tawag ng tanghalan noong 1963. Ngunit hindi siya pinalad na manalo. Pero dito naman muling nagbukas ng magandang pinto na isang magandang oportunidad sa buhay niya dahil siya ay nadiskubre ni Pablo Gomez at dito ay umextra siya sa mga pelikula at dito ay nangibabaw ang kanyang pagiging mestizo at kagandahang lalaki. Binigyan siya ng role bilang kontrabida sa isang pelikula ng Sampaguita Pictures at hanggang sa makilala niya si Pelita Corrales. Kaya dito ay ibinahagi niya ang kanyang talento sa pag-awit. Isinama siya sa live concert ni Elizabeth Ramsey at ito ang nagbukas ng pinto upang makapasok siya sa Philippine music scene. Dahil sa angking talento nitong pinamalas ay napahanga niya si Oski Salazar. At ipinakita naman ito kay Vic Del Rosario na isang music producer ng Vicor Records. Kaya naman agad itong pinapirma ng recording contract at inalabas ang kanyang studio album na tinawag na Despair na naglalaman naman ng mga cover song na sumikat noong 1950s at 1960s. Ang ilan sa mga kantang ito ay gaya ng Vaya con Dios, I Have a Good Time, Return to Me, na kaagad naman tinangkilik ng mga tao at naging laman ito ng mga karaoke night spot. At dahil dito ay muli silang naglabas ng mga studio album noong 1970 na tinawag na I'm Sorry My Love, Mr. Lonely noong 1971 at In Despair, Memories noong 1972 at nasundan pa yan ng mga studio album gaya ng 14 bestseller, Blue Christmas, Knock on Wood, Majesty, Victor Music, Would I Love You. Taong 1974 naman ay inilabas ang album na tinawag na Ihilak Under Plakang Pilipino at napakarami pa. Sinamantala ng record producer ang kasikatan ni Victor dahil nakapaglabas sila ng 6 na album kada taon. Ilan sa mga awitin na inawit ni Victor Wood gaya ng Malupit na Pag-ibig, Hahabol-habol, Marupok na Sumpa, Bakit Di Kita Malimot, Pearly Shell at marami pa. Ayon sa kwento ni Victor Wood, ang una talagang jukebox king sa larangan ng musika noong panahon nila ay si Eddie Peregrina na labis niyang hinangaan. Pero nung pumanaw ito, ay siya naman ang sumunod na kinilalang jukebox king. Kaya daw jukebox king ay para daw sa masa at mahihirap. Dahil kundi daw sa suporta ng kanyang mga tagahanga ay wala siya sa rurok ng tagumpay. Ilan naman sa kanyang mga pelikula ay Love Kita, Isadora na pinagbidahan nila Amalia Fuentes, Ricky Belmonte, Oreste Ojeda at Robert Jaworski. Pero sa kalaunan, dahil na din sa pagiging abala sa taping at recording ay naranasan din niyang tumanggi sa mga offer. Dahil sa sobrang pagod at na-overfatigue,
ay nagkaroon siya ng nervous breakdown. At ayon nga sa kanya ay talagang naabuso niya ang kanyang katawan kaya napagdesisyonan niya na magpagamot at magpahinga muna. Kaya naman nagtungo sa US at dito ay nagkaroon siya ng pagtatanghal at ilan na nga sa lugar ay ang New York at Chicago. Malaki din ang naitulong sa kanya ng pagtitinda ng kaldero at ilan din sa mga batikang aktor ang nakasama niya dito. Nagkaroon din siya ng live-in partner sa ibang bansa na isang Australiana na dapat ay pakakasalan na ito, subalit naudlot ang matamis nilang pagmamahalan dahil ipinagpalit ni Victor ang magandang karir na naghihintay sa kanya sa Pilipinas. Kaya naman agad itong umuwi sa bansa para ipagpatuloy ang magandang opportunity at dahil sa sikat na sikat ang awitin nito ay nakakuha ng Gold Award ang nasabing kanta. Noong nagbalik sa bansa si Victor ay pinasok din niya ang mundo ng politika. Siya ay tumakbo bilang Vice Governor ng Rizal pero hindi ito pinalad na manalo. At taong 2006 ay inihayag ni Victor na nagkaroon siya ng 12 anak sa 5 babae na nanirahan sa US. Pero sa di kalaunan ay humina ang karera niya sa mundo ng music industry at siya ay namuhay ng simple kasama ang ilang mga kamag-anak at noong April 22, 2021 ay at na-diagnose din siya na may pneumonia at komplikasyon sa COVID. Kaya inilipat agad ito sa ICU at noong sumunod na araw, noong April 23, ay kinumpirma ng kanyang pamilya na si Victor Wood ay pumanaw na sa edad na 75 dahil sa komplikasyon sa COVID. Ayon nga sa mga anak at pamilya nito, ay humingi ng tawad ang kanilang ama na si Victor. Bago pa ito magkasakit at inamin nito ang kanyang mga pagkakamali at mga pagkukulang. Dahil nung panahong namamayagpag siya ay hindi niya nabigyan ng oras ang kanyang mga anak. Kaya naman marami sa atin ay nagiging abala ang buhay sa karera. Habang hindi pa huli ang lahat, maiksi ang buhay, gawin mo lahat ng magpapasaya sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay dahil sa totoong buhay ay walang rewind.